Hello guys and welcome back to Tarot Page Philippines. So this video gawin natin ang weekly horoscope for February 10 to 16. Tama ko. Para po sa may mga sun, moon, at rising sign na na Scorpio. So kung bago kayo sa channel, please click the subscribe button, bell notification, and palike na po ng video. Ngayon kung hindi nyo po alam kung ano yung sun, moon, at rising sign nyo po, importante rin kasi to. Sa dulo po ng video natin, may link tayo para dito. At tandaan po natin, the readings, they are for guidance purposes, so use your free will wisely. And guys, kung gusto niyo po, meron po tayo extended readings na available. Kung sa mas malalim po yung mga readings or tinutuloy natin yung readings na nauna. Kung interesado po kayo mapanood po ito, just click the join button po sa baba at pwede kayo mag-apply kayo as member and magkakaroon ng access sa exclusive videos natin. Para sa mga private readings po, still works or gusto niyo mag-send ng donation, Gcash or Maya, the link and the numbers on the bottom of the screen, or you can use the thanks button sa baba. Scorpio, how are you? Tingnan natin to sa Sun, Moon, and Rising. So we have here is the Four of Swords, tsaka Chaos and Conflict. Well, may iba sa inyo, you had some lost. May mga nawala sa inyo recently. It could be the finances, pwedeng friendship, relationship, or someone that you value. And andon na with that loss, andoon na minsan yung, di ba pag may nawala, ang hirap mag-adjust. Para pag sa work, sabihin natin na yung team nyo is 10 kayo, then may isang absent. Ang hirap mag-function kasi you need to carry yung ginagawa or yung trabaho nung wala, yung hindi nyo, nung kasama nyo. So, it is something that you are now learning na paano ba ako mag-a-adjust, paano ko ba itatama to, or ano ba yung gagawin ko. It's like, una, di ba, nag-juggle ka, dalawa. So, may tatlo na. Parang ganun. How can, na it's a process learning, na on the spot learning yung ginagawa mo. Kaya parang andoon na gusto mo muna, ang dami sa inyo na nagde-decide kayo na gusto nyo munang lumayo, gusto nyo munang manahimik, gusto nyo munang mag-isolate, gusto nyo munang patahimikin yung mga boses, yung ingay sa paligid nyo. And that's okay. Walang problema dun. Kasi at some point, kailangan din natin yun eh. At some point, kailangan natin mag-regroup. Kailangan natin mag-refocus. Kailangan natin maibalik yung sarili natin doon sa tamang path. Sa tamang, may umaakyat. Na-misket. May kinamisketa nila. Ayun. Sa tamang path. So, it's normal. Pero huwag mo hayaan na ito yung manguna sa'yo, ito yung kumain sa'yo in the process. Kasi with your crossing, Knight of Pentacles into the Sea, again, walang masama naman na you will give time to yourself na, sige, mag-aano muna ako, mag-focus muna ako sa sarili ko or i-regroup ko yung sarili ko. There's nothing wrong with that. Ang magiging mali dito kapag masyado mong ginawa na doon ka lang, na masyado mong inipit yung sarili mo na doon na lang. Kasi merong may part na baka mamaya, sa sobrang sinasanay mo yung sarili mo, akala mo normal na yun. Yan yung mga, maraming mga, di ba, mga victims na parang, hindi nila alam na victim sila. Kasi naging routine sa kanila yon. Naging, nagawa mo. Naging paulit-ulit na sa kanila yun. Na akala nila it's a normal thing. So, yes, isolation is okay. Na pag-isa is okay. Ermitanyo ka muna, walang masama. Pero have some limits. Ano yun? Inamoy mo ako. Naligo ako. Have some limits din. Now, with the card dito, kasi ang kinakatakot ko para sa'yo, Scorpio, is maging, emotionally biased na. Yung parang wala na lang. Parang, okay, parang ganon. Yung magiging peg. Na as if everything is just, okay, whatever.
na mawawala yung moment naman na you will need to properly react. Remember, you are also needed. Yung knowledge mo, yung wisdom mo, ano meron ka, kailangan din yan. Ang mahirap kasi kapag naging emotionally, ano ka na lang, dead ma, nonchalant. Paano pag may mga dumating na bagay na kailangan ng emotions mo ang magre-response? Wala na. What's your desire? We have here the Queen of Swords and a change in the wind. Well, it's a moment din kasi na it's a learning time para sa'yo, Scorpio. May mga bagay na maybe it's about education yung learning, pwedeng life lessons, pwedeng bagong mga skills or trainings, pwedeng upskill. But this is a learning na kinikrave ng heart mo. Yung gusto mo ng challenge. Kasi, sabagay, Scorpio kasi it's about, yung ruling planet mo is Pluto. And Pluto is about the transformation. And one way to transform a person is through education. May point, di ba? So, ito yung point na maging open ka din. Andun yung point na gusto mo din madagdagan or ma-expand yung knowledge mo or mabigyan ka or mabigyan mo yung sarili mo ng additional platform na kung saan ka makakatayo. Parang, example, sa akin na lang. Yes, I love understanding yung tarot cards, pero andoon na in-expand ko na unti-unti yung sarili ko na unti-unti, inaaral ko din yung astrology, which is ginagamit na rin natin sa readings natin. So, part by part, I'm giving myself yung opportunity. And right now, I'm also trying to understand si Hebrew in connection sa tarot cards. So, ganun. So, andun yung point na yun. Wait na, gusto mo pumuesto dito. Sige. So, andoon na the universe is, yun yung tinatanim sa'yo ng universe sa heart mo ngayon. That you need to, yung bigyan mo yung sarili mo na opportunity to expand yung knowledge mo. Now, yung foundation mo kasi dito naman is the Queen of Pentacles and happy. So, well, naiintindihan ko din. Drive mo na parang, ayaw mo na kasi umabot sa point na parang feeling mo na parang syunga-syunga ka or yung feeling na parang hindi ka makasunod doon sa kailangang sa pinag-uusapan. Andoon na ayaw mo nang maranasan na parang ano daw? Although ang hilig, ang dami sa inyo, ang hilig maglaro ng syunga-syungaan. Yung kunyari parang walang alam or hindi alam yung nangyari pero ang totoo alam. Gawain ko talaga yan. Pero iba yon sa talagang ramdam mo na parang, hello, bakit parang hindi ko gets? So, you don't want that to happen to you anymore. Ayaw mo na siya maramdaman ulit. So, doon na talagang pinupush mo yung sarili mo or challenge mo yung sarili mo na kailangan ko mag-transform into something better, someone stronger, and someone wiser. Good yun. Now, yung sa past mo, we have here the Nine of Pentacles, siya kasi co-create. Ganun ba yung I'm curious lang, Scorpio, ganun ba kalaki yung impact nung nawala sa'yo? O dahil alam natin na as a Scorpio, once na nagbigay ka ng focus or pagmamahal o sabihin natin attention sa isang bagay o isang tao at nawala sa ito, iba yung lalim ng sakit. Ganun ba kabigat yung nawala sa inyo na kahit medyo siguro more on recent lang din to siguro a few months ganun nung nawala tong bagay or tao or tong title, hindi ko alam kung ano tong nawala sa'yo, na talagang nadamdam mo siya ng malalim. Hindi ko sinasabing mali. Kasi, tanda natin, all our emotions are valid. Lahat ng nararamdaman natin kasi, totoo yan. Kasi ikaw yung nakakaranas nun At wala ako, or kahit sino tao, ang nasa lugar mo para pwede magsabi, mali yan, hindi ka dapat nalulungkot. Kasi wala kami sa sitwasyon mo. Pwedeng may kapareho, pero hindi eksakto.
So that's normal. You feel lost, you feel betrayed. Pero ang question dito ng cards kasi sa'yo din, gaano katagal mong hahayaan na andun lang yung heart mo? Gaano katagal mo na hahayaan na um, na magninilay-nilay ka doon sa bagay na yun? Tabi natin sa kanya. Gaano katagal? Bigyan mo ng deadline yung sarili mo kasi again, mahirap masanay. Parang sa pilay, di ba? Pag napilay ka, tapos hindi kinorek, tapos ganyan, ay Diyos ko, good luck. Ang hirap nun i-correct, ang sakit. So, possible future. Page of Wands, tsaka higher power. So, ano bang pinapaalala sa'yo ng cards in the possible future? Well, there's this verse na pumasok bigla sa utak ko. Parang yung sinabi doon, for me to live is Christ and to die is gain. Philippians yata, I forgot kung saan. Si Apostle Paul nagsabi nun eh. Letter to the Philippians yata yun. Nagets ko naman na, at some part of you, yung process ng universe. Minsan may mga part natin ang kailangang mawala. May mga part natin, pansin niyo na, may mga part natin ang kailangan nating ibaon na at talikuran kasi kailangan may mabuhay yung bagong tayo. Hindi sa kinakalimutan natin ang nakaraan natin o yung impact ng past natin, pero kailangan i-welcome natin yung bago sa ating buhay. Kasi importante din na ito yung pagbabago is sumusabay tayo sa ginagawa ng universe natin. But give a time frame. Magbigay ka ng time frame para sa sarili mo. Now, if nag-resonate yung mga readings sa inyo, you can always be a member. I-click nyo po yung join button sa baba para magkaroon kayo ng access sa exclusive videos natin tulad ng extended readings. So, tuloy natin yung reading mo. So, sa physical environment mo kasi meron kang Ace of Swords tsaka to be fair. Hirap maging yung siguro sa mga nasanay na ganun na tas parang pag may binago nahihirapan ka. Siguro I'll use myself na as an example. As much as possible kasi ayoko na papalisan ng pagkain. Bilang panganay, syempre as a breadwinner that time, andoon na nanghihinayang ako na kahit pag nasira yung pagkain, kasi syempre alam mo yung pinaghirapan mo yun para ma-produce mo yung pera para mabili yung pagkain na yun. So I came to a point na nasanay ako na ang kinakain ko lagi is bahaw. Na hahalo ako ng konting mainit, nasanay na ako. Hanggang umabot sa punto na sa naging para sa akin, naging normal na yon. Normal na bagay na ginagawa ko. Little did I know, pwede palang hindi ganon. Kaya pwede ko pala enjoyin din yung mainit na bagong saing na kanin. Sa iba parang, ang arte mo naman, hero, kababaw-babaw. Pero kasi once you're in that position iba yung impact. Tapos nung parang first time ko na naranasan na ang kinakain ko na lagi is bagong saing, parang nagkaroon ako ng, pwede pala. Pwede ko pala enjoyin. Pwede pala akong maging happy. Para sa sarili ko. Parang naging, ang tingin ko tuloy, yung bagong saing na kanin, parang siyang luxury. Parang reward sa sarili ko. Na all this time pala pwede. Yes, kumakain pa rin ako ng bahaw, na-enjoy ko pa rin. Pero hindi na ganun kadalas. I think na-gets mo ibig kong sabihin. To be fair with yourself. Your emotional environment, meron tayo ditong 7 of Pentacles and soulmates. Tigas din ang ulo mo din when it comes to connecting with people, no? May mga pinapadala na sa'yo, iba sa inyo may pinadala na, pero na mas pinipili nyo lagi, hindi kailangan ko mag-work, kailangan ko kumita, kailangan ko mag-create ng pera. Di ba pwedeng sabay? Di ba pwedeng i-balance mo na lang?
Money will always be there, pero may mga bagay na valuable din sa buhay natin na walang katumbas na pera na pwedeng ipataw doon. Wala kang mahahanap na value to compensate for it. And that is one of them is yung mga connections sa binibigay sa'yo ng universe. May it be a friend, may it be a lover, potential lover, pwedeng mentor, or someone who will be able to help you. Huwag mong isara yung pinto mo. Kasi, isang paalala lang, oo, sabihin natin na may mga nag-betray sa'yo, may mga nanakit sa'yo in the past, may mga naglaglag sa'yo. Pero if sabi nga doon sa Legally Blonde, sabi nga ni Professor Strongwell, if you're going to let one stupid person, baka maban ako, kasi medyo, may murang part yun eh. If you're going to let one stupid person ruin your life, then you're not, sabi niya, then you're not the girl I thought you were. Kung hahayaan mo na yung mga yun, yung mga, sabihin natin na lubak sa daan, ang sisira sa'yo, then, then walang, yung mga pinagdaanan mo, then yung mga sinacrifice mo in the past, wala na rin kwenta. Sayang. Always value sa amin dito. I-value mo din yung mga tao. Pinapadala yan sa'yo because you need something from them and they need something from you. Or even more, you both need each other. At dahil lang dahil sa negative experience in the past, i-let go mo yon kasi na-generalize mo na. No. Kaya yun nga yung sinasabi ko eh. Huwag mo hayaan masanay sarili mo. Huwag mo hayaan dun ka na parang, na nakikita mo na, ayaw na lang yan. Okay, sige. No. It's time for a change now, Scorpio. Ngayon, tingnan natin yung hopes and fears mo. So, we have here the 8 of Pentacles, tsaka why. Alam mo, medyo, sorry loves kita, pero minsan masakit ka rin sa ulo, no? Ang dami mo din dahilan. Ang dami mong alibay. Don't procrastinate. Isa sa mga sabihin ko sa maganda dito, diretso na kita. Huwag ka mag-procrastinate. Nag-hope ka na merong magandang mangyayari. Pero nakahiga ka lang, or minsan parang nakatunganga ka lang, or andoon yung point na hindi yung challenge na binibigay sa'yo, hindi mo tinitake. Challenge is like a squeezer. Yung pampiga. Kung gusto mo magamit yung isang lemon, kailangan pigain mo yung kailangan ng pressure. Ganun yung challenge. Para kang lemon na pinipiga para maging lemonade, para makuha yung essence, para mailabas mo yung value mo, mailabas mo yung ikaw, mailabas mo yung natatago mong skills and capacity mo sa life. Those pressures are there to make you better. Nilagay yun ng universe sa'yo, binigay siya sa'yo, para mas maging mailabas mo yung ikaw, yung malaki, yung malakas, better, and stronger na ikaw. Remember, you can only find precious diamonds in the most pressurized area. Diba? Yung possible future kasi dito din is the star and go the distance. Okay, it's a time for planning. Sinasabi din ng universe. A time for, build, kasi star is connected siya kay Aquarius, which is about friends and hopes. It's time that you build those connections. Ang dahil mo kina-cut off masyado. Oo, may mga tinatanggal yung universe kasi nga, hindi naman sila nag-help na sa'yo, hindi na maayos yung binibigay sa'yo. Pero, eto kasi yung gusto ipala sa'yo ng universe na sa pagtanggal ng mga taong yun, may ipapalit. Better. Pero ang problema naman nga, sinanay mo yung sarili mo, na baka mamaya, yung mga dami mong baka ganito yung mangyari, baka ganyan. No. Take time. Huwag ka masyadong nagtataranta, huwag ka masyadong nagpapadala sa emosyon mo. Take time to get to know those people. Bigyan mo ng oras para magkaroon kayo ng mas malalim yung maging connection nyo. Because eventually, magkakaroon kayo ng deep impact towards one another na masasabi natin na kakailanganin nyo sa bawat isa. And lalo sa'yo, kasi dito yung point na may mga realizations kang makikita
that will really make sure na may elevate ka. So, I hope nakatulong yung readings at tandaan na readings are for guidance purposes, so use your free will wisely. And kung bago kayo sa channel, please click the subscribe button, bell notification, and give this video a like. At kung gusto niyo pong mapanood po ang extended readings natin, may mga cards na po tayo para dito. Sundan niyo lang po ako sa ating, by clicking on the join button po sa baba and becoming a member. Now, for spell works and private readings, or if you want to send donations via Gcash Maya, yung link and yung number po nasa baba sa description ng screen, or you can use the thanks button din sa baba, yung may heart. Scorpio, maraming salamat sa'yo. God bless, Namaste, Hare Krishna, and blessed be, and hope to see you soon enough. Mula po dito sa Dominican Hill in Baguio City, kasama po ang Mikay. You have a great day, and I'll see you very soon, Scorpio. Bye-bye for now.